Ipinaliwanag ng Korte Suprema kung bakit nito ibinasura ang hiling na temporary restraining order ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Batay po sa resolusyon ng Korte Suprema, walang panghihimasok sa karapatan ni de la Rosa. Mas imahinasyon pa raw ito kaysa katotohanan. Binigyan pa nga raw si de la Rosa ng protective custody ng Senado at batay sa Facebook Live ni Pangulong Bongbong Marcos noong May 13, wala siyang utos na ipaaresto ang senador. Pinuna rin ng Korte Suprema na maraming hindi beripikadong ulat at aligasyon ang very urgent manifestation ni de la Rosa. Hindi raw po pwedeng maglabas ang korte ng TRO o status quo anti-order batay lamang sa mga spekulasyon. Panawagan naman ng asawa ni de la Rosa ni si Nancy sa hudikatura, huwag maging instrumento para maipadala ang kanyang mister sa ICC. Kung isusuko ang senador sa ICC, tila pag-amin-anya ito na mahina at hindi kaya ng mga korte sa Pilipinas na litisin ang mga kaso rito. Nitong May 20, sinabi ng Office of the Solicitor General na nagsisilbing abogado ng gobyerno na wala ng legal na hadlang para ipatupad ang ICC arrest warrant laban kay de la Rosa. Sabi naman ng Korte Suprema, hindi pa kasama sa resolusyon ang pasya sa main petition for certiorari and prohibition na inihain ni na de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2025. Yan din ang sinabi ng abogado ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torion. Sa main petition, kwestiyon ni na Duterte at de la Rosa ang jurisdiction ng ICC sa sitwasyon sa Pilipinas kahit kumalas na ang bansa sa Rome Statute. Isang Amerikano ang sugatan matapos saksakin ng lalaking nanghingi sa kanya ng limos sa Bacolod City. Nakuna ng CCTV ang insidente sa barangay Mansilingan. Nakaupo sa labas ng convenience store ang dayuhan habang nakatayo naman ang kanyang partner. Maya-maya, lumapit ang lalaking nakasombrero at tila may ibinulong sa Amerikano at saka bumunot ng kutsilyo. Tinangka niyang saksakin ng biktima na nakaiwas. Nakatakbo ang Amerikano pero hinabol siya ng suspect hanggang sa masaksak sa tagiliran. Sugatan siya at agad dinala sa pagamutan. Ayon sa partner ng Amerikano, nag-alok ng proteksyon ng suspect kapalit ng hinihinging 10 piso. Hindi agad nakapag-abot ang Amerikano dahil wala siyang dalang cash. Patuloy na tinutugis ang suspect. Hinihintay pa ang biktima na makapag-file ng reklamo. May babala ang LTFRB sa mga operator na hindi magbabayad sa mga PUV drivers sa ilalim ng Service Contracting Program. Pwede pong masuspinde, makansela ang kanilang mga prangkisa po. Kung hindi po sumunod ng operator, yun nga po yung sinasabi natin, ipagbigay alam po natin dito sa LTFRB para po i-showcase po na natin itong mga operators na ito. Ayon po yan kay LTFRB Board Member Attorney Greg Pua Jr. sa panayam ng unang balita sa unang hirit. Sabi ni Pua, nakausap na nila ang mga PUV operator kaugnay sa delayed na sweldo na idinadaing ng mga driver. Nagkaroon daw ng delay dahil sa pag-check sa records para tiyaking tamang driver ang mababayaran. May bagong aabangan kay Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista. Si Heart ang isa sa mga game show master ng bagong Kapuso original game show na The People Have Spoken. Makakasama niya riyan si Sparkle star Sean Lucas na nahahasa ang hosting skills sa unang hirit at TikTok Lock. Chika ni Heart, excited siya sa project na ito dahil masaya raw magpakatotoo. Dream come true naman para kay Sean na makatrabaho si Heart. Sa larong The People Have Spoken, siguradong papaldo ang mga magaling pumulso. Ang goal kasi ng celebrity contestants, hulaan ang sagot ng 100 studio audience members na sasagot sa iba't ibang issue at topic. Mapapanood na yan simula June 6. I-ready na ho ang inyong sana all hashtag sa tampok naming kwento. Baka kasi mainggit kayo sa isang passenger princess from Clark, Pampanga. Ganito ba naman ang natatanggap niyang treatment mula sa kanyang papa? Bengi na pa na lang si Papa. Ayan taob ang effort ng maraming lalaki sa Papa Edgar ni Riz Mariano.
Ang UV Express driver nagiging personal na taga-sundo kasi ng kanyang anak na galing sa trabaho. Hindi lang sa acts of service, palong-palo rin sa love language na words of affirmation. Sa tuwing bubuksan kasi ang pinto ng kanilang sasakyan, bubungad kaagad ang bati ni Papa Edgar sa kanyang Bembi o bunsong si Riz. Hirit ng netizens, basta driver, sweet father. Mahigit 3 million na ang views ng video na certified trending. Ang sarap naman sa puso Cute. niya. Oo, ang sweet ng papa niya. Namiss ko tuloy yung daddy ko. Ah.